na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Oh, sa kanya nagaling yan. Ha? Sa kanya nagaling yan. Mas, alam mo, mas maganda nga magsimula na itong impeachment trial. Magkaalaman na. Di ba? Nang magkaalaman na kung sino yung mapapaya sa dulo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Yan na. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado ilabas ninyo yan na pala yun. ang kopya Yan. ng enrolled bill Yun na pala on yun. or before noon of February 20. Oh, SC to Congress, Palace, submit copies of 2025 budget. Boom! Patay na kayo. Ha? Yan na yun. Yan na yung sinasabi natin. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Today is February 21, araw ng Friday o Biyernes dito sa Pilipinas. Huling araw ng pasok sa trabaho at weekend na. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi po sa inyong lahat, ha. Unang-una, maraming salamat sa laging nanonood, tumatambay at tumatangkilik ng Joe Malone TV, yung channel natin at sa programa natin na Issue ng Bayan. Kasi naniniwala tayo na ito yung mga dapat natin pag-usapan. Isang malaking pasalamat sa inyo at isang malaking shoutout sa inyo. Pati na rin yung mga bagong pasok natin na si JU Production at pati na rin si Franklin Porog. Meron tayong join membership dyan. Button, pakiclick na lang kung gusto nyo at trip nyo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. Paki-check naman dyan kung nakasubscribe ka na. Kung hindi naman, syempre, subscribe ka na. At i-click mo na yung notification bell. Tapos ilagay mo doon sa all. Para meron kang notification every time na mag-a-upload tayo araw-araw. Kasi baka mamaya makaligtaan mo. Diba? Yung mga issue ng bayan na yan na kailangan natin pag-usapan. Kaya i-bell all mo na yan. Kung kapapasok mo lang, as in ngayon lang, dito sa channel natin, subscribe ka na. Tapos click mo yung notification bell, yung bell icon, tapos all. Yan! Suporta nyo yan. Diba? Kung ano yung suporta nyo dito kay hashtag ProtectBPSara at hashtag Joe Malone TV, ganun din sana yung ibigay nyo suporta sa mga tulad namin na mga vlogger na hindi namamangka at hindi sumasayaw. Alam mo yun? Di ba maraming ganun eh? Di ba? Maraming ganun na dyan tayo. Welcome kami. Tapos biglang susunod, wala na. Di ba? Nasa iba na. Ito, hindi na natin kailangan I will stand for what I believe. I will stand for BP Inday Sara Duterte. Ulanin man tayo ng basher dito galing sa kabila. Ito pa rin yung magiging stand ng Joe Malone TV. Itong mukhang to, kay BP Inday Sara Duterte lang to. Sa mga Duterte lang itong pagmumukha na to. Kay Isko Moreno lang itong pagmumukha na to. Kay Along Malapitan lang itong pagmumukha na to. Kay Attorney Vic Rodriguez lang itong pagmumukha na to. Kay Attorney Jamie Bondoc at Attorney Congressman Rodante Marcoleta lang itong pagmumukha na to. Yun ang mga sinusuportahan natin. PDP, straight laban. Yung iba kasi hindi ko kilala sa PDP Kaya gaya kong lagi ko sinasabi sa inyo na ang sinusuportahan ko yung kilala ko, yung kahit paano na background investigation ko na background check ko na. Yung iba kasi sa PDP laban, hindi pa. Pero siyempre, suportang PDP, straight laban tayo. Yan ang iboto natin kung gusto natin makatikim ng ginhawa dito sa Pilipinas. So, ito na. Pag-usapan na natin itong impeachment. Nakakita nyo ba? Ayan, no? Grabe. Lawyers who will act as BP Sara Duterte's legal counsel. Siyempre, ang kanyang ama, walang iba kundi si ex-president Rodrigo Roa Duterte. Ito magaling daw to. Itong Sheila season, magaling daw to. Actually, magaling naman lahat yan. Pero bihira sa mga lineup yung ganyan, no? Parang may something. Kung ako yan, kakabahan na ako dyan. Sila Luistro, sila sa Kongreso. Kakabahan na ako dyan. Sila Chua, kakabahan ako dyan. Alam mo kung bakit? Bihira sa lineup yung maglalagay ng babae. And may purpose yan kung bakit. Kung bakit merong babae sa lineup na yan. May purpose yan. Just believe me. Pwede naman puro lalaki. Ang dami naman dyan, di ba? O, si Congressman Rodante Marcoleta, si Jimmy Bondoc, si Attorney Vic Rodriguez na mga magagaling, di ba? Rodrigo Roa Duterte, Sheila Season, Lucas Carpio Jr., Philip Fortun, di ba?
Pero yung babae na yan, diyan kayo mag-ingat. Di ba? O, galingan nyo. Ha? Ano lang, payo ko lang. Galingan nyo, Luistro, pati yung mga nasa kongreso. Galingan nyo na, lalo na sila Franz Castro. O, ay galingan nyo na. Dahil itong lineup na to, sinasabi ko sa inyo, ito ang mga malulupit na mga mag-a-act. Ang balita ko nga, isa sa mga lead to itong Sheila season na to, si Ato. Diyos ko, ewan ko ba. Panoorin natin ito. Speaking of, si Representative Luistro. Usually incorporate our prayer to dismiss the petition on the ground of lack of basis, no? Kagaya po ng ating na-discuss na kanina, it is our humble submission na wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Sapagkat ito pong mga binanggit nilang dahilan, number one, hindi kami sumunod sa verification rule. We did follow the verification rule. As a matter of fact, we followed it word for word. Yung kanilang allegation na siningit lang ang verification page after the complaint was filed already and transmitted to Senate, that is not true. Sapagkat itong 215 members of the House, they can truly attest na during the signing of the complaint, kasama na po ang verification page. And on the same caucus meeting, naganap po ang panunumpa ng ating mga members of the House in front of our Secretary General as verification process, no? Yun pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. This is misleading. Ang totoo po niya, since the filing of the first 3 impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. And we know for a fact as well na marami po sa grounds for impeachment ay subject matter na ng Quadcom hearing at ng hearing ng Committee on Good Government. So, I believe that the members of the House are familiar already with the grounds where we are anchoring the impeachment complaint. And about the due process of the Vice President, ito po yung i-cater natin ng maayos. As a matter of fact, sa impeachment trial po, she will be given summons, she will be asked to file her answer, and she will be asked as well to appear and present her evidence. Yun po yung requirement ng due process. Wala po sa batas na bago mag-file ng impeachment complaint, i-notify muna ang Vice President, no? So ito pong ating mga paliwanag na ito, ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Sa kanya nagaling yan. Ha? Sa kanya nagaling yan. Alam mo, mas maganda nga magsimula na itong impeachment trial. Magkaalaman na. Di ba? Nang magkaalaman na kung sino yung mapapaya sa dulo. Sana, kung ako masusunod lang, kung ako tatanungin, in my own opinion, sana magsimula na. Para napapanood na natin, makikita natin kung sino mananalo in short. Di ba? Pero syempre, manalo man. BP Inday, walang magbabago sa atin mga kayon. Pero tiwala ako doon sa mga lawyer na naka-line up ni BP Inday Sara Duterte. I'm sure meron ng strategy yan, meron ng tactic yan. Pakinggan natin kung gaano kalupit etong si Atty. Sheila Season. Hindi yan magpapasok ng babae na line up sa mga attorney na yan kung walang dahilan. Naniniwala ako dyan kasi napakabihira niyan. Pwede naman puro lalaki. Paano ka maging impeachment trial gamit ang isang impeachment complaint that is constitutionally prohibited? At hindi ito isang technical na aspeto lamang yung 1-year bar. It's not just a procedural issue. It is a substantive issue. It being the Constitution that imposes this particular standard. Ma'am, si dating Pangulong Duterte, kasama rin ba siya sa tatayo na legal counsel ni VP Sara pag lumarap na sa impeachment trial? Pumirma siya, the former president signed also the petition with us and along with Attorney Lucas Carpio. Pero as to the extent of his participation in the defense of the Vice President, Iba yung kasama dating, siya no? sa defense team, no? At gustong tumulong sa kanyang anak. Pero yung extent ng participation, whether he would be as active as katulad namin, yan siguro mahigit talaga sa kanya. Yan, di ba? Narinig nyo? Kasama sa defense team, syempre, ang kanyang tatay, si Rodrigo Roa Duterte. Pero yung atake daw, mas maganda kung si President Roa Duterte. Siguro mas active itong mga bata, especially itong si Atty. Sheila Season. Hindi maglalagay ng babae dyan. Tingnan mo yung tindig, tingnan mo kung gaano ka-confident itong si Atty. Sheila. Well,
Tatay pa lang, si Tatay Diggs pa lang, talagang malamang magkakaipitan na eh. Nakaka-intimidate pagka si Tatay Digong ang kaharap mo. Kahit na gaano ka-humble si Tatay Digong. For us, knowing na si Tatay Digong ang nasa harapan mo, ay baka magkanda utal-utal yung mga yan. Lalo, Diyos ko. Alam mo, nakikinikinita ako na eh. Sana, no? Sana, kung ako tatanungin, sana, gusto ko mapanood, no? Sana magsimula na rin yung impeachment na sa ganun, malaman natin kung sino talaga yung mga una natin pagtatawanan. Pero hayaan mo na. Sige. Kung sa June 2 o sa June ng katapusan, parang ganun ang nakikita natin. Sige, hayaan mo na. Siguro may plano talaga ang Panginoon kung bakit nade-delay at kung bakit, alam mo yun, everything will fall into places. Naniniwala ako dyan. Na kaya talagang iisipin mo na lang very, very, very ironic. Di ba? Isa lang. Si BP Inday Sara. Isa lang. Di ba? We know that. Isa lang. Pero ilan yung kumakalaban sa kanya? Higit 10, higit 20. Pucha, hindi niyo mapatumbay. Isa lang ang kalaban nyo. Ang dami nyo nang pinresenta. Diba? Well, yung mga sumusuporta kay BP Inday Sara, what I mean na iisa lang siya. Siyempre, nasa likod niya tayo. Diba? I mean, nag-iisa lang, nagigets niya, don't get me wrong, nag-iisa lang si BP Inday Sara, pero hindi nila nakikita. Ang tingin kasi nila, ang focus kasi ng mga kumakalaban kay BP Inday Sara, kay BP Inday Sara lang eh. Hindi sila gumano, no? Pucha, ang dami palang nasa likod. Ang dami palang sumusuporta, di ba? Sa sobrang focus nila kay BP Inday Sara, nakakalimutan nilang lumingon ng paganon. Saka ng paganyan. Pucha, ang dami sa likod. Ang daming respect. 32 million. If you're one of the 32 million voters who voted BP Inday Sara, please comment down below. Huwag tayong mahiya. Suportahan nyo si BP Inday Sara. Suportahan nyo itong channel na to. Ako syempre kasama na dyan sa akin yung YouTube engagement. Kasama na sa akin dyan yung exposure kasi nag-comment kayo, nanood kayo sa akin. Okay, fine. Kasama na yon, di ba? Pero syempre, iisa lang ang layunin natin dito. And we know that. Iisa lang ang layunin natin. Suportahan si BP Inday Sara. Ipakita natin yung puwersa natin through social media like this, YouTube, at pakita natin kung gaano kalawak yung boses na binobosesa natin at kinakampihan natin patungkol dito kay BP Inday Sara. Comment down below, #protect BP Inday Sara, #Jomalone TV. Hindi pa tayo tapos. Kasi papapasukin ko naman si Attorney Vic. Attorney Vic, isa sa mga number 1 na nasa balot ako. Kaya ako, sa totoo lang, alam niya yan, di ba? Sa totoo lang, talagang Attorney Vic, Rodante Marcoleta, Jimmy Bontoc. Although si Jimmy Bontoc medyo bata-bata pa, pero I'm sure naman, magaguide naman ito. Hindi naman, siguro bago lang sa pagka-attorney, hindi ko alam, pero at least, magaguide ito nila Attorney Vic sa kanila Congressman Rodante Marcoleta. Saka si Lambino, yan, magagaling din yan, di ba? Hindi ako hindi pa ako nakakapag-background investigation sa kanila, kaya ito lang muna yung mga lilaline up natin. Siyempre, Isko Moreno, Along Malapitan. Itapik natin yan, itapik natin sa susunod si Along Malapitan kasi ang kumakalaban sa kanya ay wala namang iba kundi si Trillanes. Dalawa lang sila sa Caloocan na naglalaban. Itapik natin sa susunod. Pahapyawan lang natin ngayon. Trillanes? Isa sa mga talagang tumutulig sa kay Duterte? Si Trillanes, tapos lalabanan si Along Malapitan. Diyos ko naman, di ba? Anyway, sa next topic natin yan. Next topic natin yan. Sige na. Total, sige na, umpisa na natin yung impeachment. Ready na kaming nasa likod ni BP Inday Sara. Naka-standby lang kami. Tayo, yung mga sundalong nasa likod ni BP Inday Sara na tipong, pucha, agrabyado na. Sapak na. O, ganun. Tayo yung nasa likod. Di ba? Tayo yung nasa likod. Sabi nga nila, di ba, hindi na uso yung people power sa EDSA. Kasi nasa social media na. Di ba? Nasa social media na yung pagrarally natin. Pakita natin dito. Pakita natin kung gaano natin sinusuportahan si BP Indara. Pero bago yan, papasukin muna natin si Attorney Vic.
Attorney Vic, pasok ka. Ano ba yung hinanda mo sa May amin? advisory po ang Korte Suprema at marami ko kasi nagtatanong sa akin, ano na raw ang nangyari doon sa tinatawag nating yung request po nating subpoena na hiningi po natin yung subpoena, na subpinahan yung kopya ng enrolled bill. At bukod po doon, humihingi din tayo na subpinahan sana ng Korte Suprema yung original copy of the General Appropriations Bill. Para po sa nagtatanong, sa magaganap po na preliminary conference sa February 2028, inatasan po ng Korte Suprema, dahil tayo po ay nag-file ng motion na mag-issue ng subpoena ducis tecum, ilabas po yung enrolled bill at Yan. ilabas din yung tinatawag nating kopya ng General Appropriations Bill. Ang utos po ng Korte Suprema ay isumite by personal service not later than February 24, 2025 at 12 noon. Ang inaatasan po nila dyan ay ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House, at pati po siguro yung dagdag ko lang po ito, adjust ko lang ng kaunti dahil mawawala na po pala ng baterya itong ating ginagamit na hiniram na isang unit. So yun po ang kautusan, ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Kahapon tong live ni Attorney Vic. Pero may nilabas kasi yung korte, yung Supreme Court kanina. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito Pakinggan po muna yung natin. kopya. Yan. Baka hindi malinaw, pakita ko lang ho. Dahil dito sa ating pahina, totoong impormasyon lamang, totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungap ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Bakit Ayaw kaya? pong magbigay ng kopya. Bakit? Yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik, meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga original na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Malinaw ito, naiipit buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado,
lumalalim at dumarami ng dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala pong makita. From Ito, basahin muna natin to bago natin yan. Babalikan natin yan si Atty. B. May nakita ako sa dito. Ito kanina lang to. Galing kay Congressman Pantaleon Ungab. Ito. Nakikita nyo ba? Ayan o. Kanina pa to. Kaninang umaga to. Korte Suprema. Gumalaw na. Palasyo at Kongreso inutusan, kopya ng national budget ilabas. Inutusan ng Korte Suprema ang Malacanang at ang Kongreso na ipakita ang kopya ng national budget. Ito'y aninsunod sa mga kasong isinampa laban sa constitutionality ng General Appropriation Act para sa taong 2025. Kasalukuyan din may kasong kriminal laban kina Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, Representative Saldico at Representative Stella Kimbo sa Ombudsman dahil sa pagpasol ng 241 billion pesos na national budget kahit wala itong aprobadong BICAM report. Dagdag pa, nagdulot di umano ang insertion ng injury at nadehado ang panig ng gobyerno. Makakasama sila Atty. Jimmy Bondoc at Atty. Topacio, Citizens Crime Watch at si Congressman Bebot Alvarez sa pagsama sa kaso nila Speaker Martin Romualdez at iba pang mga congressman. Ito, ayan SC to Congress, Palace, submit copies of 2025 budget. Boom! Patay na kayo. Ha? Yan na yun. Yan na yung sinasabi natin. Yan na ata yung sinasabi nito. Kasi kanina lang yun eh. Itong kay Atty. Vic kahapon. Latest naman din to. Pero ito na, unti-unti na. Ipit na eh. Parang betlog na yan. Ipit na. Malamang to nagbubulungan na to. Malamang to nagsisisi, nagtuturan na to. Ano sasabihin natin? Iisip na yan. Sigurado yan. O kaya gagawa ng mga issue. Diversional tactics. Para malihis. Diba? Masipag to si Atty. Vic. Talagang hindi tinatantanan yung BICAM report. Kaya saludo ko dito eh. Hindi tinatantanan yung BICAM report. Kaya ayun. Malamang bisit na to kay kay Atty. Vic eh. Kaya itong mga sila speaker. Malamang visit. Ayaw ba tantanan tayo ni Atty. Vic? Ano ba nangyayari? YouTube FB it abroad. Just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed. Should they have filed anything? Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28. At yung hinihingi natin na subpinahan at utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill. Ito na ata yun eh. Kopya ng General Appropriations Bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. Ito na ata yun. So dito nakikita natin, dahan-dahan tayo nagtatagumpay. Yes. Bagamat, 65% na po ng 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento. Tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi na tularan itong baluktot na pagpapasa ng budget sa ilalim ng Marcos administration. Kasi 65% na yung nailabas ng DBM. So 65% na. Kita nyo naman kung gaano kalaki na yun. Diba? Talagang nailabas na January pa lang daw, nailabas na So manalo man tayo rito, paper victory na lang according kay Atty. Vic. Kumbaga, sa papel na lang tayo nanalo. Kasi na-release na yung budget So 65, ilan na lang? 35 na lang yung natitira. Para overall, 100%. At least, napatunayan natin sa kanila na tinatarantado nila tayo pagdating sa budget. Na talagang totoo. Diba? At naman 65% na ilabas na. January pa lang. Diba?
Tapos karamihan pa ata doon, according kay Vic, doon nilagay sa unappropriate program. Sinabi pa nga ni Attorney Vic, akap ang kakapal ng aming pitaka. Yung pala ang ibig sabihin ng akap. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya ko po ito binabalangka sa ating pagla-live ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Yes. Huwag po kayong magpapabudol. Hindi pa kasi kayong kinakain na ng susunod sistema no? sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Checkmate na to. Wala silang Checkmate may na. pakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na receive ng House of Representatives Bills and Index Service Blanco. Receive Pag Receive. itong may pakita nilang enrolled bill ay meron ng mga halaga, Yeah. lalo po silang malulubog. Sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher-ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group. Kasalanan daw ng mga technical working staff Sa printing ng mga daw, sa congressmen printing. at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest. Na nagtatrabaho lang, Attorney Vic, na nagtatrabaho lang yung mga yun, di ba? Para may maiuwi sa pamilya nila na pera, kasi sasahod sila. Ngayon, sila na yung tinuturo, sila na yung iniipit, kasalanan daw nila, di ba, na technical group daw ang last touch niyan. Ay, nako. Empleyado ng House of Representatives Malinaw at na Senado gaguhan. dahil lamang sila ay miyembro ng technical working group o technical working staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Yan na. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo yan na pala yun. ang kopya Yan. ng enrolled bill Yun na pala on yun. or before noon of February 24. Ayan na. Pinalalabas Monday na yun kasi ano ngayon 21 So Monday, kailangan mailabas nila yung enrolled bill. Diyan na magkakaalamanan yan. Yan na. Ito na ang magandang panoorin na susunod. Ito na yung magagandang part na talagang dapat bantayan natin. Pasensya na kayo mga kakayo na kung ang karamihan ng mga sources natin si Attorney Vic. Kasi promotion ko na rin to kay Attorney Vic. Kasi napaka-unfair naman yung mga ibang tumatakbo, yung mga ibang senatorial aspirants. Sobrang gaganda ng kanilang advertisement, yung campaign ads nila. Just like Camille Villar, siya ata ang pinakamalaking ginastos. Biriin mo, lumabas siya sa mga iba't ibang vlogger, 'di ba? Lumabas siya kay Tony Gonzaga. Meron pa ako na iba nakikita na napapanood ko, lumalabas din siya. So wala namang problema kung pera naman niya 'yun. Wala naman tayong pakialam diyan, 'di ba? Eto si Attorney Vic, syempre wala na mga ganun 'yan, kaya ito na lang ang pinopromote ko sa kanya. So sana pagpasensyahan niyo 'yun na kung Attorney Vic tayo ng Attorney Vic kasi bukod sa content ko, may content ako. And at the same time, di ako nire-report ni Attorney Vic compared naman sa mga ibang mainstream media na kinukuha ko ng video. Kahit na 1 minute, 2 minutes lang, nabablock yung video natin. Ito si Attorney Vic kahit paano open source. Kumbaga, pwede mong kunin, i-re-upload mo, i-repurpose mo. Kumbaga, binibigyan natin ng reaction yung vlog. At the same time, ito na rin yung promotion na binibigay na kaya kong ibigay kay Attorney Vic. Kasi ako naniniwala ako dito Diba? Kita nyo naman kung gaano siya kagaling mag-explain. In layman's term, maiintindihan natin sa madalit salita, maiintindihan natin. Kasi yung mga terminology na ginagamit niya, pang layman's term, kumbaga pang level natin, di ba? Attorney, di ba? Kaya, suportahan natin yung PDP, straight
PDP laban straight vote. Gawin natin yan para makatikim tayo ng ginawa. Mga kayon, kung ano sana yung suporta ang ibinibigay natin kay BP Inday Sara, kahit na ang tingin nila kay BP Inday Sara, hindi man lang sila lumingon sa likod ni BP Inday Sara kung gaano, para malaman nila kung gaano karami ang mga taga-suporta ng BP Inday Sara natin. Tandaan yan, di ba? Mga ano to, mga tulonggis kasi, di ba? Mga tulonggis. Sa sobrang focus nila sa iisang tao, hindi nila nakita yung nasa likod. Nasandamakmak na palang batalyon ang nasa likod. Protektahan natin si VP Inday Sara. Suportahan natin. Suportahan nyo rin po yung channel natin, Joe Malone TV.